good morning po mga kaibigan. At tayo naman po ay magsama-sama sa ating programang Ronda Balita sa umaga. Maghahatid po ng mga balitang nasyonal at balitang probinsyal at balitang lokal. Ako po mga kaibigan, si Tommy Abili ay makakasama ninyo sa loob ng isang oras. Maraming salamat sa mga tututok at susubaybay sa programang Ronda Balita. At dito po natin malalaman ang lahat ng mga kaganapan sa ating lalawigan. Mga kaibigan, binabati ko muna lahat ng mga taga-subaybay, partikular na sa Bataan, Dinalupihan, Bataan, Hermosa, at hanggang Limay, maging Maribeles at Morong, Bataan. Good morning din sa ating mga kababayan dyan sa Roosevelt, Barangay Roosevelt, Dinalupihan, at dyan sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan, sa Barangay Bangal, at ganun din sa Purok 5 ng New Cabalan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Purok 5, Purok 6, hanggang sa 5:30 dyan sa Iram, sa Pinagpala area. At ganun din dyan sa mga taga Purok 4, na kung saan ay malapit na ang Kapaskuhan. Kumusta kaya ang buhay ng ating mga kaibigan na ating mga kababayan dyan? Mas masaya ba ang Pasko ngayon kaysa nakaraan? Good morning sa inyong lahat dyan. At ganun din sa mga taga Purok 3, Purok 7 at Purok 2. Dyan sa Libas, sa Purok 1, sa ating mga kababayan dyan na laging nakasubaybay sa atin. Ang ating mga yung Istadyan family na laging nakatutok at nakasubaybay sa lahat nating programa. Ganon din ang Muega. Ang Muega family, itong nanay ni Paring Harabas na laging nakatutok sa ating programa. Good morning po sa inyo, sa lahat ng taga New Cabalan, lahat ng mga opisyal ng barangay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ganon din sa Barangay Old Cabalan. Good morning po sa inyong lahat dyan. At ganon din sa buong Olongapo, kay Nanay Floring dyan sa Katipunan Street, East Bahak-Bahak. Good morning sa inyong lahat dyan. Ganon din sa ating mga dito sa West Bahak-Bahak, kay Kapitan Capistrano. Kay Nanay Purin naman yung Mayor family na yan ang laging nakasubaybay sa atin. At lalo na po kay Paring Lito. Paring Lito, good morning. At siyempre ang ating kaibigan dyan sa Banikain na si Wilfredo Magpayo, at sa iba't iba pang nating mga kaibigan na hindi ko na nababasa. Good morning sa inyong lahat dyan. Anong din dyan sa sa bayan ng Subic, hanggang dyan sa bayan ng Castillejos, San Marcelino, hanggang dyan sa bayan ng San Antonio, San Felipe, San Narciso, hanggang Kabanggan, hanggang Butulan. Sa mga Ilocano na imbag na bigat na kayo amin na po. At maganda yalo kayo mo kaganawaan sa ating mga kababayang mga sambalinyo. Maya pa baki kayo nga naman sa mga Kapangpangan, mayong buntag sa naminaw na nanaong mga Bisaya, maupay naga sa mga Waray, din mayad nga temprano sa ating mga kababayang Kuyunin. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim. At mayong aga sa inyong tanan sa mga Ilonggot, Ilongga. Good morning po, good morning. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Tayo po ay magbabalitan para malaman po natin ang lahat ng kaganapan dito sa ating lalawigan. Babalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas.
mga kaibigan, balik na tayo sa ating programang Ronda Balita sa umaga. Balitang nasyonal po tayo. Mga OFW sa mga bansang may Ebola ay nakaban. Nagpapatupad na ng total deployment ban ang Pilipinas laban sa mga bansang apektado ng Ebola virus. Ayon kay Philippine Overseas Employment Administrator o POAA, Administrator Hans Leo Kakdak, ang total deployment ban ay paiiralin sa mga bansang Liberia at Guinea at Sierra Leone. Ang mga nasabing mga bansa ay pawang mga may delikadong Ebola outbreak. Dagdag pa ni Kakdak na nagpasa na rin ng ang POAA governing board ng isang resolution para sa deployment ban. Noong Hulyo pa ito, una nang naglabas ng deployment ban ang POAA laban sa mga nasabing West African country na matapos itaas sa alert level 2 ang sitwasyon doon ngayon. Sa datos na tinatayang mayroon ng humigit kumulang sa 900 na OFW ang nasa nasabing mga bansa. Samantalang sa Samar naman ay niyayanig na ng magnitude 5.5. Matapos itong hagupitin ng bagyo, tumama ang magnitude 5.5 na lindol sa Eastern Samar kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ay ang origin nito ay may lalim na 10 kilometro. Naitala ang lindol sa layong 79 kilometro hilagang silangan ng bayan ng Hernani. Naramdaman ang pagyanig ng intensity 1 sa Tacloban City at Catbalogan City. Wala namang naiulat na napinsala ang nasabing lindol. Samantala po mga kaibigan, sa mga uuwi ng mga probinsya ngayon sa sinasabing araw ng Kapaskuhan, ang mga Coast Guard ay nagbabala na sa mga kolorom na mga bangka. Binalaan kahapon ng Philippine Coast Guard ang mga pasahirong uuwi sa mga probinsya ngayong Kapaskuhan laban sa mga kolorom na mga bangka. Ayon kay Commander Arman Balito, huwag tangkilikin ang naturang mga bangka dahil hindi nila ito namomonitor. Kaya hindi matitiyak ang kaligtasan ng mga pasahero nito. Hindi anya nasisiyasat ng PCG ang mga kolorom na bangka. Dati hindi sa mga pier nagsasakay ang mga ito. Dagdag pa ni Balito na kapag ganitong panahon, kung kailan dadagsa ang mga pasahero, marami ring bangka ang bumibiyahe ng walang mga pahintulot mula sa maritime industry o authority o itong marina. Batay sa sa monitoring ng PCG, Philippine Coast Guard, pahirapan na ang mga pagsakay sa iba't ibang pier ngayon sa bansa dahil sa fully book na ang mga barko. Partikular na sa pier sa Batangas, hirap nang makahanap ng masasakyan ang mga patungong Mindoro at Romblon. Sa pier naman ng Maynila,
Biyernes pa lamang, fully book na ang mga barkong ganito ang magiging sitwasyon hanggang ito sa Martes. Mga kaibigan, kaya iwasan po ang pagsakay sa mga bangkang mga kolorom. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. At atin pa pong sa karagdagang mga balitang nasyonal ngayon. Mga matatandang bilanggo o mga preso sa Palawan ay pinanukalang bigyan ng pardon. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang panawagang bigyan ng pardon ang mga matatandang uugod-ugod na at sakiting mga preso sa buong bansa. Ito ang tugon ng palasyo ng naging panawagan ni Public Assistance Office Chief Perseda Rueda Acosta alang-alang umano sa diwa ng Kapaskuhan. Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na kumikilos na ang Office of the Chief Presidential Legal Counsel at ng Office of the Executive Secretary para tingnan ang record ng mga bilanggong posibleng mabibigyan ng parol. Binigyan din ni Lacerda na taon-taon naman ay may mga binibigyan ng pardon ang Pangulo. Kaya hintayin na lamang umano ang resulta nito. Kailangan lamang aniyang tapusin ang proseso ng pag-aaral at pagsusuri sa mga papeles ng mga bilanggong inirekomendang mabigyan na ng parol. Karamihan sa mga bilanggong may edad na at may mga sakit pa na nakapiit sa Correctional Institute for Women's sa Mandaluyong din ito. Yan po mga kaibigan ang karagdagan ng mga balitang nasyonal. Samantalang ating presyo ng gasolina ngayon o petroleum ay bumagsak na naman. 1.1 Gs o piso at 10 sentimo ang gasolinang ibinabagsak. Piso 1.35 naman, 1.35 sa diesel at 1.40 naman sa kerosene. Bagsak presyo na ang petrolyo ngayon. Baka naman magtataas pa yung iba ng pamasahe. Nagpapatupad muli ng big time rollback sa presyo ng kanilang produktong petrolyo ang mga kumpanyang kumpanya ng langis na pinangungunahan ng Big 3. Kaninang hating gabi at kahapon ng hating gabi ay nagbaba na ng presyo ang ating mga company. Pinangungunahan ng Chevron, Caltex, Petron Corporation at Pilipinas Shell na sinundan agad ng Phoenix at Eastern Petroleum. Nagbawas presyo na rin ang Chevron at Caltex, Petron Corporation at Pilipinas Shell ng kanilang produkto ng 1 Gs o piso at 10 sentimo kada litro ng gasolina at 1.35 naman sa diesel at krudo. Magiging 1.40 naman sa tinatawag na kerosene. Magkatulad din ng halaga ang bawas presyo sa Phoenix at ang iba pang mga petroleum company. Isa po sa mga magagandang balita ngayon mga kaibigan na ating natutunghayan, pagbaba ng presyong petrolyo. Babalik po ako mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Yan po mga kaibigan, tayo naman po ay babalik na sa balitang nasyonal pa rin mga kaibigan.
Presyo ng manok, sadsad ngayon ng buwan ng Disyembre. Naitala ngayong Disyembre ang pinakamababang suggested retail price o SRP ng DTI ng manok dahil sa marami ng supply nito. Sumadsad umano sa 70 pesos kada kilo hanggang 78 kada kilo ang presyo ng manok sa mga poultry farm na siyang pinakamababa ngayong taon. Sa isang panayam, kinumpirma ni Department of Agriculture Undersecretary Jose Riano na ng livestock operation ang naging paggalaw sa bintahan ng manok ngayon. Anya, dapat ang mga wholesaler ay naibibenta ng hanggang 100 lamang ito to hanggang 105 pesos kabilang ang mga bumibili. Habang ang mga bumibili, ang mga biyahero ng mga retailer ay 125 pesos naman kada kilo. Lumalabas din anya sa kanilang monitoring na maraming pamilihan na ang nakakasunod sa SRP hanggang 135 kada kilo. Hindi wala rin pagbabago. Pagdiriin ni Riano na walang dahilan upang hindi makasunod sa SRP ang mga nagtitinda dahil sa paglubo ng supply ng manok ngayon ng 17.8 million mula sa 12 million noong 2013. Bumaba na rin ang SRP ng liempo na 190 pesos at iba pang parte ng baboy hanggang 160 na lamang dahil sa paglubo rin ng kabuuan ng supply na dati ay 1.8 million kilo, ngayon ay biglang tumaas. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya ng Department of Trade and Industry upang bantayan ang presyo ng sa buong mga merkado. Nanawagan din si Riano sa mga namimili na maging mapagmatyag laban sa mga mapagsamantalang tindero at umapila sa mga ito at sundin ang itinatakda ng tadhana. Tadhana ginamit matindi Yan po mga kaibigan. Balitang isang barangay XO ang niratrat naman sa outpost. Tudas ang isang barangay XO matapos sa pagbabarilin ng isang apat na hindi pa nakilalang mga suspect na sakay ng dalawang motorsiklo habang nakaupo malapit sa kanilang outpost sa Malabon City, Kamakalawa ng gabi. Dead on arrival sa Alfonso Medical Center, sanhi ng mga tinamong tama ng bala ng 9mm caliber sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima na si Rodel Morales, 47 anyos, XO, barangay ng Panghulo ng nasabing lungsod. Base sa investigasyon ng kapulisan, dakong alas 8:45 ng gabi, kasalukuyang nakaupo ang biktima malapit sa barangay outpost nang dumating ang isang motorsiklo lulan ng dalawang lalaki. Pagkakita ng mga ito sa biktima ay mabilis ding umano at nang pagbabarilin ang biktima sabay takas sa lugar ng pinangyarihan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspect at inaalam pa rin ang motibo ng pamamaslang. Samantalang Dilima o Tolentino sa Comelec, hindi umano na pag-uusapan sa Malacanang ang ulat na pinagpipilian na sina Justice Secretary Lilia Dilima o Metro Manila Development Authority Chairman Francis Tolentino para ipapalit sa babakantihing pwesto ni Commissioner
Election Chairman Sixto Brillantes Jr. Bukod kay Brillantes, nakatakda ring magretiro ang dalawa pang COMELEC commissioner sa Pebrero. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, batid ng palasyo na ang mga mababakanting mga posisyon sa ilang ahensya ng gobyerno, subalit hindi pa napapag-usapan kung sino sa kanila ang itatalaga nito. Tatanungin anya ng palasyo ang search committee para kung sino ang mga napipisil nilang ipalit sa mga mababakanting posisyon. Sinabi ni Lacerda na sa iba't ibang pahayagan na niya nababalitaan tungkol kina De Lima at Tolentino dahil wala naman o manong napag-usapan sa loob ng Malacanang. Ayan po mga kaibigan, samantalang ang buong Metro Manila ay dumanas ng matinding pagginaw. Pinakamalamig na naitala, 19.4 degree. Bumagsak sa 19.4 degree ang temperatura sa buong Metro Manila. Kamakalawa ito ng umaga. Pagkumpirma ito ni Samuel Duran ng Pag-asa Weather Forecast, ito na ang pinakamalamig na temperatura na naitala sa Science Garden sa Quezon City ngayong taong ito. Samantalang posibleng bumaba pa hanggang sa Enero ang temperatura sa Baguio na una nang naitala nitong nakaraan na umabot sa 12.4 degree. Patuloy namang nakakaepekto ang itong cold front sa southern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga Region. Umiiral naman ang amihan sa Northern at Central Luzon habang apektado naman ng low pressure ang Southern Mindanao. Ayan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. At sa atin naman pong balitang probinsyal, balitang lokal naman tayo, balitang Olongapo. Ito po mga kaibigan, bago po natin na unang balitang Olongapo, Olongapo Convention Center at Museum kasama sa agreement sa SM Holding Corporation na mauuwi sa wala at maglalaho ito na parang bula. Ang Olongapo Convention Center, Olongapo Museum at iba pang mga gusali na pinatatayo ng gobyerno ng Olongapo ilang dekada na ang lumipas. Sa oras ng mag-uumpisa na ang magpapatayo ang SM Prime Holding Corporation sa pagpasok ng 2015, tila maglalaho ang mga gusali na kasalukuyang nakatayo sa paligid ng Marikit Park dahil sa itinago naman ng Olongapo kung saan mapupunta ang mga materialis nito ng mga lumang gusali dahil hindi ito nakakasama sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ni Mayor Paulino at ng SM Prime Holding Corporation nitong nakaraan. Matatandaan, milyon-milyong halaga din ang ginastos ng lokal na pamahalaan sa mga nakaraang administrasyon at kung maglaho lamang ito ang ng parang bula kung hindi ito kasama sa ibibinta ng gobyerno. Samantalang grupo ng CIS inilunsad na sa Olongapo at Zambales
bilang katuwang ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa paglalaganap ng nakawan, huldapan, snatching at ang paglakas ng druga sa Olongapo hanggang Zambales, naglunsad na ang Olongapo at Zambales ng isang grupo na tutulong sa mga otoridad sa paglutas at pagsugpo sa mga nasabing elemento. Inilunsad ang Community Investigative Support o CIS Group kamakalawa sa Barangay del Pilar, Castillejos, Zambales bilang headquarters ng mga ito sa buong Olongapo at Zambales. Pinasisinaya naman ng mga opisyal at iba't ibang lokal na pamahalaan ang nasabing organisasyon na siyang naging katuwang sa mga kapulisan, NBI at kasundaluhan. Sa paglaganap sa druga, hinayag ng dianang presidente ng naturang organisasyon na si Mr. Melvin Muiga. Ayon kay Melvin Muiga sa kanyang pahayag, tatanong ko lang sa iyo, Sir Melvin, kung ano ang layunin ng CIS na itinatag ninyo rito sa Zambales. Ang layunin ng CIS, yung Community Investigative Support, yung makatulong sa mga ating peace in order, lalo na sa mga kapulisan upang makabawas ng mga kriminalidad o krimeng nagaganap na lumalaganap na lalong problema na ngayon, lalo na sa drugs. Yan po mga kaibigan ang balita ang pahayag ni Melvin Muiga na isang pinuno ngayon ng CIS. Suportado naman ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ang nasabing grupong CIS na itinatag na sa bayan ng Castillejos, Zambales. Yan po mga kaibigan ang mga balitang lokal. Samantalang magkakaroon naman tayo ngayon ng tinatawag na editorial. Ang ating editorial po mga kaibigan, ang mga politiko ngayon, katulad dito sa Olongapo, kanya-kanyang diskarte na dahil nalalapit na ang halalan sa 2016. Hindi natin malalaman kung sila ba ay tatakbo pa uli or hindi na lamang sila tatakbo dahil alam nila na talagang sirang-sira na sila sa mamamayan. Kanya-kanyang racket na ang mga tatakbo sa 2016. Ito sa darating na eleksyon. Ilang araw na lamang, papasok na ang 2015. Ispiras na sa taong ito para sa pinakahihintay na 2016 presidential at local election. Aktual nang gumigiri ang mga kandidato. Aktual na ring nilulustay ang salapi ng bayan ng walang nakakapigil. Hindi lamang po sa nasyonal, maging dito sa lokal. Maraming ari-arian ang ating lokal na pamahalaan na mawawalan lamang ng saysay at mapupunta sa kawalan. Magiging alerto dapat ang ating mga kababayan dito sa Olongapo. Sila dapat ay magiging aware sa lahat ng pangyayari. Dapat natin dapat tayo magiging vigilante at dapat natin itong manmanan para sa lahat ng mga kaganapan. Milyon-milyon din ang mawawala sa ating bayan. Milyon-milyon din ang mananakaw sa kaban ng bayan. Asahan po natin mga kaibigan ang pagdagsa ng mga puslit na kontrabando, kidnap for ransom, at bank robbery, nakawan, huldapan. Sabagay dito sa atin, Olongapo, wala naman ito sigurong, ewan ko lang itong robbery. At magiging ang malayang operasyon ng sugal tulad ng sabong na kung saan ay itatayo na rin dito sa Olongapo. Ang sabong ang pinakamalaking nakakapinsala
sa ordinaryong mamamayan. Kung tanggapin man natin, sasabihin natin, ang kasino ay naitalaga na rito. Bagamat po ay mayroong kwalifikasyon sa kasino, hindi ka makakapasok dyan kung ordinaryo ka lamang mamamayan. Ibig sabihin, inilagay ang sugalan na yan ay para lamang sa mayayaman. Subalit, kung ang itatayo ay isang sabungan o anong uri pa ng sugal, ang ating ang itatayo ng mga opisyal ng pamahalaan, tiyak magdudulot ito ng matinding kahirapan sa iba't ibang pamilya ng mga ordinaryong pamilyadong mamamayan. Dahil sabong po ito, kahit nga lamang ay mayroon kang 100, ay pwede ka nang makikipagsugal dito. Pwede ka nang pumasok at sumabay sa sultada. Kaya nga po mga kaibigan, ang hindi lamang sa sugal, ang pagtaas ng prostitusyon, ang paglaganap ng droga at human trafficking. Sigurado po ito. Ang lahat ng iyan ay may layuning makaipon ng panggastos sa magarbong eleksyon. Sigurado yan. Ang lahat ng iyan ay mangyayari yan. Gagawin nila paraan para lamang sa darating na eleksyon. Sa Pilipinas kasi, bibihirang nagwawagi ang mga walang salapi. Pagkos ay mga nananalo. Karamihan sa mga nananalo ay elected position na. Ay kung sino ang may sobra-sobrang salapi na uubusin sa sopistikadong makinaryang pangangampanya. Kasama na ang paglustay sa pera ng bayan. Kung ano-anong diversyon na ang gagawin nila, makapagnakaw lamang ng salapi sa bayan para mapaghandaan ang darating na halalan. Kaya, iyan ang dahilan. Kaya ang demokratikong proseso sa Pilipinas ay nababahiran na ng kabulastugan ng mga nakaposisyon ngayon sa ating pamahalaan. Ang mga nagwawaging kongresista, senador, at iba pa, karamihan ay gumamit ng mga malalaking halaga higit sa tinatadhana ng batas. Pero malaya silang nanunungkulan dahil walang nagdidimanda at walang nakukuhaang matibay na ebidensya. Isang malaking paghamon ito sa Commission on Election na masuri kung paano maibalik ang diwa ng demokratikong proseso sa ating bansa. Hindi lamang po sa COMELEC, pati sana ang DILG ay manumbalik na sa kanilang isipan at prinsipyo ang totoong paglilingkod sa bayan. Imbestigahan. Dapat ang dapat imbestigahan. At parusahan ang dapat parusahan. Commission on Audit, mga taga-COA, dapat makonsensya na at maibalik na ang totoong diwa ng mga at totoong prinsipyo ng ating mga nanungkulan sa COA. At huwag na po kayong sana magpapa-impluwensya pa sa mga bulok na mga politiko
para lamang maisakatuparan ang kanilang mga masasamang hangarin para makapagdakaw lamang sa pera ng bayan. Makonsensya dapat ang ating mga kaibigan sa COA, DILG, maging ang COMELEC para sa totoong labanan, totoong halalan sa 2016. Yan po mga kaibigan, ang atin pong mga balitang inihatid sa inyo. At kasama po ang ating mga balitang lokal na inyo na pong natutunghayan. Mga kaibigan, marami pong salamat na inyo po akong sinamahan sa loob ng isang oras ng ating balitaan upang matunghayan ng ating mga kababayan dito sa buong lalawigan at Olongapo po ang mga kaganapan. Magkakaisa po tayo para po sa tunay na kalayaan. Ako po'y pansamantalang magpapaalam sa inyo at susunod naman po ang programang Errol Dakami Show. Isa po sa format ng commentary program. At ako naman ang inyong lingkod, Tommy Abili, babalik po mamaya alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Bagamat mayroon po kaming pagbabago ng aming schedule ng pagbabalita sa buwan po ng Enero. Sa Enero po, ang Ronda Balita ay inyo na pong matutunghayan alas 7 ng umaga hanggang alas 8. Ayan po mga kaibigan, mayroon po kaming konting adjustment sa aming programa sa susunod na buwan. Kaya maraming salamat po sa mga taong walang sawang sumusubaybay sa programang Ronda Balita at programang Bigwas. At patuloy na sumusubaybay sa Subic Broadcasting Corporation kung saan dito ninyo matutunghayan ang lahat ng mga kaganapan sa ating lungsod. Tommy Abili po ay muli pong nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay po kayo.